Anyway, ngayon po ipagpatuloy po natin ang ating pangatlong parte ng ating serye doon sa sagot ni VP Sara sa impeachment complaint. Importante pong maintindihan nyo kung ano itong mga paratang kay VP Sara nang malaman nyo naman po na talagang walang kabase-basehan ang mga impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. Now, nung dalawang naunang broadcast natin, nung una, ang sinabi natin, yung special affirmative defenses ad cautelam, ibig sabihin, walang without prejudice doon sagot niya sa mga articles of impeachment. Ang depensa niya ay, unang-una, prohibited second complaint, yung fourth impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At pangalawa, yung hindi na po pwedeng ma-carry over dahil ayon sa rules ng Senado, ang mga unfinished business ay matatapos na pagkapaso ng termino ng Senado, pwedeng masimulan sa susunod na Kongreso, pero back to square one. No? Sa ating pangalawang episode, diniscuss natin yung di umano pinakamalakas na kaso laban kay VP Sara, yung pagtatangka daw sa buhay ni Junior at ng kanyang may bahay, na ang sinasabi natin na impossible crime kasi hindi naman niya talagang lantarang binantaan ang buhay ng presidente at ng kanyang may bahay. Kung hindi, kapag siya ay pinatay, meron siya pinagbilinan na tirahin din ang presidente at ang kanyang may bahay. Ibig sabihin, kinakailangan mamatay muna si Inday Sara at sinasabi nga natin na ang high crimes para maging basihan para sa impeachment, kinakailangan seryosong krimen. No? At ang kaso ng grave threats ay hindi po seryosong krimen. Pagkatapos dyan ay yung walang kamatayang confidential funds na ang sinabi nga natin ay lahat ng confidential funds ng first, second, and third quarter ng 2023 ay walang question ng COA. Meron lang disallowance ang COA dun sa fourth quarter involving 72 million, pero ito hindi dahil mali ang paggasta. Kung hindi, ito ay kulang sa form. At bagamat merong notice of disallowance, inapila pa yan ni VP Sara at kinakailangan antayin muna ang sagot ng COA dahil sa ating saligang batas, ang COA ang talagang merong primary jurisdiction para magdesisyon kung tama ba o mali ang paggastos ng kaban ng taong bayan. Ngayon naman puntahan natin yung natitira pang mga articles of impeachment. Now, isa pa dyan ay sinasabing meron daw unexplained wealth si Inday Sara na patunay na merong graft and corruption dahil meron daw siyang mga bank account na kasamang kanyang ama na si Tatay Digong. Well, una-una, yung mga bank accounts na yan ay covered absolutely by confidentiality sang-ayon sa batas natin. No? At ang tanging pinagbasihan na meron siyang napakalaking deposito daw na hindi nakadeklara sa kanyang salin ay isang newspaper report na quoting Sunny Trillanes, di ba po? Kaya nga ang sabi ng mga abogado niya, yan ay hearsay at hindi dapat pansinin. No? At syempre, kung totoo na nakakuha sila ng bank records ni Inday Sara Duterte na wala namang supina galing sa kahit kanino, sa hukuman, yan po ay fruit of the poisonous tree at hindi po pwedeng magamit. Gayunpaman, wag natin kakalimutan ang Tatay Digong mahigit 30 taon na nilbihan bilang isang mayor, congressman, vice mayor at presidente ng Pilipinas. At si Inday Sara naman, bukod sa pagiging abogado, siya ay nag-practice din ng batas bago siya naging vice mayor at vice president. At syempre, ang kanyang asawa ay isang abogado rin na mahigit 10 taon ng practice. Alam niyo naman po talaga, pag abogado naman talaga at ikaw naman ay hindi talaga bobo, ikaw naman ay makakakita talaga ng matino. Kaya hindi ako nagtataka dyan na may konting naipon ang mga abogado, lalong-lalo na kung parehong mag-asawa ay abogado. So ang tingin ko, yung sinasabi nila na ill-gotten wealth at saka yung mga hindi pagdeklara ng tama sa salin, hindi po yan grounds for impeachment. No? Ang kinakailangan pong pruwebahan dyan ay talagang yung akto mismo ng pangungurakot. Nasaan yung akto ng pangungurakot? Wala man lang aligasyon na nangurakot si VP Sara doon sa articles of impeachment. Now, isa pang artikulo ng impeachment ay namigay daw siya ng pera sa mga opisyalis ng DepEd. Ito kasi yung sinabi niya na yung mga binibigay niyang pera ay galing kay Lisa Marcos Araneta. Now, anong krimen ang nagawa doon? Wala. Kasi in the first place,
hindi naman siya ang humingi ng kapirahang yan kung kahit sino. Yan ay binigay nung Lisa Araneta at dahil ayaw ngang tanggapin ni VP Sara yan at hindi niya alam ang gagawin doon sa perang yan, pinamigay niya sa mga taga-DepEd. No? Ngayon, ano ang krimen dyan? Para kasi maparusahan ka ng bribery, dapat meron nagbigay, meron tumanggap. Sino nagbigay, sino nagtanggap? At saka anong kapalit? Dapat siyempre, mga binibigay, merong kapalit. Meron ding aligasyon na rinirig daw nila yung bidding ng computers sa DepEd. Ang problema nga dyan, napakaingat nga ng DepEd pagdating sa bidding ng mga computers na nadidelay ang procurement. Dahil talagang ayaw nga madawit ni Inday Sara sa kahit anong kaso na graph pagdating sa pagbibili ng mga mahal na laptops. No? Kaya wala namang aligasyon kung paano nila na-rig yun at sinong pinaburan doon sa mga bidding na yan. Ang alam ko, lahat ng mga bidding ng laptops sa DepEd, wala makakapagsabi na iisa lang ang supplier. Hindi gaya nung panahon nung isang congressman, no, na ang naging obserbasyon talagang sinolo niya yung kontrata ng laptops, no, diyan din sa DepEd na mga mababagal naman ang mga computers na i-supply, no. Ang alam ko talagang lahat ng mga suppliers pinagbigyan ng DepEd kasi wala naman talagang isang supplier lamang ang makapagde-deliver sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi hindi lang naman pag-supply ng laptop, kasama yung logistics na pati doon sa pinakamalayong lugar ay magde-deliver ka ng laptop. So kinakailangan naman sabihin nila ano yung krimen na nangyari, sino yung nagbigay, sino tinanggap, ano yung konsiderasyon, at kung walang ganyang mga aligasyon, yan ay mga conclusions lamang na hindi naman pwedeng tanggapin sa isang impeachment, lalong-lalo na ang parusa ay pagpapatanggal sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno. At syempre, nandiyan yung sinasabi nila na nag-aano daw siya, nagko-cause daw siya ng destabilization sa gobyerno sa mga sinasabi niyang mga maanghang na salita laban kay Marcos Jr. Well, alam niyo po, malinaw ang saligang batas. No law shall be passed abridging freedom of the speech or freedom of the press. At yung kalayaan ng pananalita po yan, sakop po dyan ang Vice President. Kapag sinasabi ng Vice President na palpak, karapatan po niya yun. Hindi lang bilang isang Vice President, kundi isang mamamayan ng Pilipino. Kasi talagang obligasyon ng mga mamamayan sa gobyerno na pulaan ng gobyerno. Bakit? Hindi tayo magkakaroon ng mabuting pamumuno kung hindi natin sila binabatikos. Pag binabatikos natin, talagang mas magiging maganda ang patakbo ng mga namumuno. Di ba po? Kesa man doon sa hallelujah ka ng hallelujah, wala talaga mabuting mangyayari kung hallelujah ka lang ng hallelujah. So anyway, yan po yung mga main articles of impeachment na sinasabi natin hindi naman po talaga basihan para matanggal ang isang impeachable officer. No? Now, ano ngayon ang aking tingin? Well, bilang isang profesor ng batas, mahigit 20 years po tayo nagturo, hindi lang po sa UP, kundi nagturo din tayo sa Graduate School ng San Beda, sa Silliman, sa American University, at saka sa National University of Singapore. Sinasabi ko po talaga, hindi na dapat magtuloy ang impeachment trial. Kasi nga po, unang-una, tapos na po ang 19th Congress. Pangalawa, malinaw po na pinagbabawal ng saligang batas ang mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang impeachable officer. At ano ba naman ang mahirap na maintindihan na ang pang-apat na impeachment complaint ay labag doon sa nakasaad na saligang batas na pinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment proceeding kada taon labang sa isang impeachable officer. Sasabihin nila, hindi. Kinakailangan sagutin ng merito. Bakit mo naman sasagutin ng merito kung yung paglilitis mismo ay labag sa saligang batas? Hindi ba ho, ang pinakamataas na batas sa ating bayan ay ang saligang batas? So kung talagang ang Senado ay lalabag, kung sila ay magdidinig ng kaso na wala nang basihan, wala nang jurisdiction at wala na talagang dahilan para magpatuloy ang impeachment. Now, hindi po sa natatakot si VP Sara sa merito ng mga articles of impeachment ha, dahil inisa-isa po natin yan. Wala dun sa mga articles of impeachment ang talagang impeachable. Bakit? Sabihin na natin na ang grounds ay betrayal of public trust na it can cover anything.
under the sun, no? At saka graft and corruption. Pero importante naman, lalong-lalo na sa betrayal of public trust, na yung kanyang pagtataksil sa pagtitiwala ng publiko ay sadyang napakatindi at napakaseryoso na hindi na dapat siya magpatuloy sa kanyang opisina bilang Vice President. Pero nasaan yung napakatinding pagkawala ng tiwala ng taong bayan kay BP Sara? O di ba? Sinabi nga natin na yung confidential fund in order naman at yung isang disallowance hindi naman po sa issue na mali ang paggastos ng salapi ng taong bayan, kung hindi an issue of form lamang. O tapos ano ba naman yung confidential fund na yan? Talaga namang gumagamit yan ng mga pseudonyms, no? Dahil ang confidential fund naman ay ginagasta para makakuha ng impormasyon nang sa ganon maprotektahan ang seguridad ng bayan. Dahil ang confidential fund ay ginagamit nga para sa national security. At yung mga ibang bagay-bagay na sinasabi nila, well, alam niyo po yung mga bagay-bagay na yan. Unang-una, hindi naman sapat na magpaparatang lang sila. Kinakailangan talaga kung merong krimen at graft and corruption na sinasabi nilang ginawa ni BP Sara, kinakailangan yung elemento ng graft and corruption ipakita nila sa articles of impeachment mismo. Pero ano ba ang mga graft and corruption na sinasabi nila? Na-discuss ko na yung confidential fund na hanggang ngayon po ay premature. Kasi yung disallowance naman, matter of form at hindi pa pinalang desisyon ng COA. Yung sinasabi nilang SALN na hindi nag-declare ng lahat ng kayamanan at saka yung graft and corruption, alam niyo po, miski mali-mali yung SALN na yon, hindi po yan sapat para maging impeachable offense. Dahil lang talagang pinagbabawal ay ang hindi pag-file ng SALN. Sabihin na natin mali-mali yan, ang remedyo po dyan, po pwede lang yang amendahan. Kung kinakailangan talagang amendahan. Pero hindi po yan napakagrabe at napakaseryosong paglabag sa batas na ang parusa ay pagkakatanggal sa taong bayan, lalong-lalo na kung ikaw ay halal ng 32 million people. Sang-ayon po yan doon sa ating kasabihan na the voice of the people is the voice of God. Bakit mo babaliwalain ang mandato ng 32 million people? Hindi naman po yan maliit na boto. Yan ang pinakamalaking boto na natanggap na kahit sinong halal na opisyales sa kasaysayan ng Pilipinas.